at sa ating napakagaling na political leader. Olol, sip-sip! Ating pinakamagaling na political leader. Anong kinagagaling yan? Magaling mangbudol. Anong kinagaling yan? Magaling maglimas. Dapat hindi political leader yung sinabi mo yan, Anggara, sip-sip. Grabe ka naman. Pag kumampi lang si Anggara sa administrasyon, sip-sip na agad. Hindi ba pwedeng totoo yung sinasabi ni Sani Anggara? Ma'am Tamura, shoutout po ah. Hindi ba pwedeng totoo yun? Tapos sasabihin mo, sip-sip? Totoo naman talaga eh. Gumagalaw naman, nagtatrabaho naman ng maayos. Ang mahal na Pangulo. Diba? Si Romualdez, ganun din. Oh, nagtatrabaho naman sila ng maayos. Ngayon sasabihin mong kurakot? Anong issue? May ebidensya ka ba? May lumabas bang issue sa pangungurakot nila? Wala naman. Kasi hindi naman totoo. Pero si Sara, 11 days, 125 million. Wala na. Tapos kung tatanungin ang iyong kurimaw na VP, pag tinatanong, no comment. Tama bang sagot yun? O bangag? Bangag. Tama bang sagot yun, Bisdak, o bangag? Alam mo ito si Bisdak? Ang pamilya nito sarap na sarap sa pagkain eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kinikita nito ni Bisdak ay galing sa paninira sa ating gobyerno. Oh. Sasahod si Bisdak, papasahura ng laos na politiko. Bibili sila ng masarap na ulam. Kakain yung anak, kakain yung asawa. Sabi nung asawa at anak, ang sarap ng ulam natin. Pero saan galing yung pera? Galing sa paninira sa administrasyon. Diba? Okay na yung kumain kayo ng masarap. Basta yung nasa tama lang. Hindi paninira. O yung pinasabi mo dyan, kurakot. Anong ebidensya mo? Adyakan ko yung utak mo eh. K.O. Talaga, animal? Bakit mo ginawa yan? Dahil tama, si Vice President Inday. Anong sabi dito? Anong sabi niya? Ha? Sabi niya dito, itang. Kinagagaling yan. Magaling mangbudol. Anong kinagaling yan? Magaling maglimas. Dapat hindi political leader yung sinabi mo yan, Anggara, sip-sip ka talaga, animal. Bakit mo ginawa yan? Dahil tama, si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit ka nagpas... Tama daw. Tama o may tama? Dalawa lang yan eh. Pwedeng tama, pwedeng may tama. Lang, kailangan ano, para sa ubo. Okay. Tuloy. Pasipsip at sinabi mong magaling, hindi naman magaling. May magaling ba na 31% trust in approval rating? Ulol! 31% magaling? So yung 61% kaya Inday Sara hindi magaling. 61% si Sara. Ito na nga lang eh, nagtataka nga ako eh. Nasa 61% si Sara. Tapos pag may mga bagyo, nagtatago. Paano nangyari yun? Explain nyo kasi kung bakit siya naging 61%. Ano yung nagawa niya sa bansang ito? Oh. Diba? Explain nyo. Puro kayo nakapokus lang kayo sa 61%. Pero hindi nyo ma-explain kung bakit nag-61%. Oh. Wala eh. Wala naman kasing nagawa. Baka 61% sa pag may bagyo, tumatakas. Diba? Sa Davao, may bagyo sa Davao, binaha sa Davao, tumakas. Yung tinulungan, ibang lugar. Binaha buong Metro Manila, nagpa-Germany. May hearing doon sa Congress, nag-resort. Baka 61%. Baka 61% pagdating sa galaan. Oh. Baka ganun. Kung ganun, agree ako doon.
Wilmer Calextro, shoutout po ah. Mga ganun naman, bisdak. Ang bobo mo naman. Kahit ikaw hindi mo kayang i-explain kung bakit nag 61% si Sara. Inunahan ko na, in-explain ko na. KO! So baliktad na ngayon. Yung magaling, yung bagsak. Ano magaling dyan? Magaling, 0.08%? Ulol! Sabi ni Delight Daddy, ang kumpare mo sip-sip pala. Eh di siyempre, sinabi niya yon. Dahil alam niya na yung sinabi ni Inday Sara ay totoo. Nang may hawak talaga ng budget, si Tambaluslos at si Ko. Pag hindi niya sasabihin, hindi man mag-upload yung money. Ginawa na natin ng content yan. Nung nakaraan pa yan. Kahit ano pang gawin nyo, no? Mga fake news talaga kayo. Diba? Hindi nyo lang kasi matanggap na pag ang Office of the President ang nanghingi ng budget, in 10 minutes, approve agad. Kasi bakit? Wala namang issue sa korupsyon ang mahal na Pangulo. Walang issue sa korupsyon. Di nyo lang matanggap na pag si Sara yung nanghingi, deny, kasi bakit? Hindi niya nga ano yung 125 million na yan eh. Hindi niya nga masagot-sagot eh. Kasi bobo ang inyong Vice President. Diba? Renji Aninon, bobo ang Vice President mo. Kasi bobo mo, bobo ng nanay mo, bobo ng buong pamilya mo. Diba? Huwag mong kalimutang sa 281 thumbs up natin, maraming salamat po. Ayan. Huwag kalimutang mag thumbs up sa ating live ngayon. Okay, tuloy natin. Mal. No, baka magaling magkulimbat sa kaban ng bayan. Tingnan mo, laki na nandyan. Ito, babalik natin. Mga magaling daw magkulimbat sa kaba ng bayan. Si Pulong, si Digong, si Sara. Si Basti may pinagawang ano yan? Basketball court, 13 million kuno. Tapos nung in-estimate, may nag-estimate, halagang 5 million lang pala. Nasaan yung sukli? KO! Man mag-upload yung animal. No, baka magaling magkulimbat sa kaban ng bayan. Tingnan mo, laki na nandyan animal. Pag ganun-ganun pa oh. Yung tatlong ugag. So, animal daw po animal daw po si PBBM, no? Sabi ng gagong ito. Animal daw po. Pati si Speaker Romualdez, ang First Lady, mga animal at gago daw po. 'Di ba? Oo. Diyan mo masasabi na etong tao na to ay talagang bayad. Kasi kung ano-ano yung sinasabi. Wait lang Bisdak, okay lang ba sa'yo na ang anak mo, wait lang ang anak mo, sarap na sarap sa pagkain, pero ang pinapakain mo sa anak mo, galing sa paninira, sa gobyerno. Daddy, ang sarap ng ulam ko. Diba? Sarap na sarap sa pagkain. Pero ang tatay, kumikita ng pera galing sa paninira. Galing sa pambabalahura sa gobyerno. Gigil na gigil siya sa First Lady, kay Speaker Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba?
Kasi, ito si Bisdak, may usapan yan sila. Oo, may pangako sa kanila eh. Pag napabagsak nyo ang administrasyon na to at pag nakapalit ang mga Duterte, may bonus kayo sa akin. KO. Diba, Bisdak? Tama ba? Yan si Bisdak. Ay, salamat po kay She dahil sa kanyang pakulay. Ayan, salamat po sa blessings. Ayan. And thank you so much po So, papayag ka ba ng... Alam mo ito si Bisdak? May ano yan, may pangako. Hindi lang si Bisdak eh. Hindi lang po si Bisdak. Marami pa pati bayaderos. Napangakuan yung mga yan. Tingnan nyo. Tinutudo na po nila yung paninira. Banda kayo kasi ako, sinasabi ko sa inyo, lintik lang ang walang ganti. So, tuloy natin. Sabi ni Tina Picho, magaling daw magnakaw. Baka, maniwala pa ako. Si Sarah? Oo. Kay Sarah naniwala ako. Diyan. Ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education. Tingnan nyo. Kung hindi totoo yung sinabi ni Inday Sara, bakit humingi harap-harapan si Angara diyan sa... Ay, thank you po pangalawa ng palipad si dahil Salamat po muli sa iyong palipad. Salamat po sa blessings. Thank you po. Ginawang World Teachers Day sa harapan ng mga guro na sana daw dagdagan ang budget ng DepEd. Paano na yan? Tama na naman si Inday. Iyak na naman ang mga tambalos-los. Ako, agree ako Sana dagdagan talaga yung budget ng DepEd. Alam niyo kung bakit? Kasi iba na yung dyan si Sunny Angara na yung nandyan Kasi tingnan nyo, ngayon po, bago magpasok na sa mga bata, kami po ang bumili ng pintura, nagambagan po yung mga magulang para mapaganda yung classroom. Although bawal talaga yun, bawal. Pinagbabawal po yun. Hindi naman ang hingi yung teacher. Okay? Hindi naman ang hingi yung teacher. Kaya nga lang, ang mga magulang na yung nag-initiative para mapaganda yung classroom ng mga bata. May nag-ambagan ng pintura. Basta mapaganda lang yung mga design, pang-design sa room, pinaganda po nila. Kasi wala pong budget kulang po sa budget ang paaralan para mapaganda yung bawat classroom. Bakit? Biglang naglaho yung 125 million Saan napunta yun? Kaya yung nag-suffer mga mga magulang. Press 1, sino yung mga magulang dito na nag-ambag sa paaralan, nung pasukan, sino? Para mapaganda lang yung room ng inyong mga anak. Sino? Press 1 po, press 1. Sige, press 1. Ako, isa na ako sa nag-ambag ng pintura. Para mapaganda lang yung room. Si Jaswan Mimeno, ayan si Edwin Perez, ayan. Si Carl Alejo. Di ba? Dapat hindi na natin sagutin yan Dapat sa gobyerno na yan. Pero paano nga? Dahil sa kalukuhang ginawa ni Sara, tayo po ang nagsasuffer. Diba? Tayo po. Si Sara paayahay. Ang mga Pilipino, mga magulang, lalong naghihirap. Akala ko ba mahal nyo yung mga magulang, mga Pilipino, mga kabataan? Lalapit pa si Sara sa bata. Estudyante, hawak-hawakan yung ulo para kunyari mahal niya. Kalukuhan. KO. Ang pagmamahal ba na nadadala sa paghawak dito sa ulo? Tapos ang mga magulang yung naghihirap, nag-aambag para sa school. Tangina. Salamat mabait yung Pangulo. Pag ako naging presidente ng Pilipinas, lilipulin ko talaga yung mga Duterte na yan.
O ito. Mr. Speaker. Hmm. Thank you. Nangako na po, Tingnan mo, nag-approve. Nag-approve. Oh. si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Oh. Nangako na daw si Tambaluslos at yung chairman ng appropriation. Sino yon? Si Salco. O ito na ngayon tayo. Kaya tama talaga yung ginawa ni Inday Sara. Ito sabi dito, upuan ng mga anak, pinturahan, para lang maganda ang upuan nila. O, di ba? Wala sanang problema yung mga magulang kung hindi nawala yung 125 million. Ah. Tamang decision din yung ginawa ni Inday Sara na talagang umalis sa DepEd. Kasi kung hindi siya alis sa DepEd, Oh, kasi hindi siya alis sa DepEd. Boring na, wala nang budget eh. KO. Tama lang talagang umalis siya. Sinip-sip na yung budget eh. KO. Tarantado ka. Natutuyukan yung lalamunan ko eh. Tuloy natin. masasakripisyo ang mga guro, mga kabataan. Kasi hindi man talaga bibigyan ng pondo, tama ho ba? Hindi bibigyan ng pondo. Tingnan mo yung Office of the Vice President. Paano ka nga bibigyan ng pondo? Nawawala na ng tiwala sa'yo eh. Ano pang gagawin mo? Inala mo na yung 125 million in 11 days. Tapos nag-i-expect ka pa na bibigyan ka pa ng pondo? Delikado kung ganun. Hindi ka na nga mapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Tapos ngayon gusto mo pagkatiwalaan ka sa malaking bagay? Posible yun. Nasa Bible yun. Kung hindi ka mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka rin pwedeng pagkatiwalaan sa malaking bagay. Diba? Alam niya eh. Wala na siyang matatanggap eh. Wala na siyang mapapala. Kaya nag-resign. Tuloy. Oh, ginigipit sa pundo. O ngayon, yung DepEd, dahil si Inday, gigipitin ang pundo. O tama, tamang desisyon talaga yung Inday Sara. Naalis tayo dyan, animal, kasi kawawa naman ng mga kabataan. Kawawa din naman ng mga guro, pinipersonal masyado. Wait lang. Ang sabi niya dito? Wait lang. Ang sabi niya dito? Naalis tayo dyan, animal, kasi kawawa naman ng mga kabataan. Kawawa din naman ng mga guro, pinipersonal. Kawawa yung kabataan talaga. Kawawa yung kabataan, pati mga magulang. Kasi sila yung nag-ambag sa mga pangangailangan sa paaralan. Kawawa talaga. Bobo mo. Personal masyado ako, nadadamay sila. Kaya? Teka. May nag-comment dito, si Gilly Ramirez. Magsalita na ang VOA, paulit-ulit kayo, bayad kayo kasi malas mo, bayad kami at may pangbili kami ng kahit mamahaling alahas, kaya namin bumili. Malas mo lang, bayad kami at ikaw nandyan ka pa rin sa kanal, kumakain ng putik, putang ina mo ka. Malas mo lang. Natural vlogger kami, bayad kami ng YouTube. Malas mo lang. Diba? Gilly Ramirez, putang ina mo ka. Naiinggit ka dahil bayad kami? Ha? Nainggit ka? Putang ina mo ka, pulubi ka lang, gago. Bakit pulubi? Aba, hindi magsikap sa sarili niya eh. Nakatingin doon sa success ng iba. Binibilang kung ano yung meron dun sa kabila. Yung sarili niya napabayaan. Ayan, tuluyang maging patay gutom ang animal. Gago ka. Ano ngayon kung bayad kami?
Paano ngayon? Diba? Ayun yung tanong. Tarantado ka, putang ina mo ka. Ano ngayon kung bayad kami? Gusto mo ng share? Sipain kita kaliwat kanan eh. YouTube naman, huwag mo na kaming bayaran. Kami patuloy yung nagiging masama dito. KO. Tama si Inday. O ngayon, May tama daw si Inday. Paliwanag po ha. May tama daw si Inday. Sabi ni Bisdak. May tama si Inday. May tama si Inday. Ay, bingi yata si Bullpoint Man. Ang sinabi pala, tama si Inday. Ay, nako. So, ngayon mga pre, at least, no, alam na natin na talagang, tudo yung paninira nila. Kasi nga, pag si Sarah po ang makaupo sa posisyon, may mga bonus po itong mga to. May bonus, di ba? Yan.